Kung minsan hindi natin namamalayan na ang dahilan pala kaya mahilig tayong mamuna ng ibang tao ay dahil sa mga bagay na hindi natin gusto tungkol sa ating sarili. Pinatunayan po ng maraming pag-aaral sa psikolohiya na ang ating galit sa ibang tao ay hindi dahil may masama silang ginawa o mayroon silang hindi magandang katangian. Madalas, kaya mayroon tayong nakikitang masama sa ibang tao dahil may pinagtatakpan tayong masama sa ating sarili. Pinoproject natin sa ibang tao yung mga bagay na hindi natin matanggap tungkol sa ating pagkatao. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ampuing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mga mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May isang profesor na nag-field trip kasama ang kanyang mga estudyante sa isang art gallery. Kilala ang profesor na ito na mapangkilatis at mahilig mamuna. Kaya lahat ng nadadaanan nilang mga paintings at mga artworks, laging may nasasabi yung profesor. Tingnan ninyo yung estilo nito, hindi masyadong maganda. Tingnan niyo yung kulay nito, maputla. Tingnan ninyo yung pagkakaayos ng mga hugis, hindi masyadong maganda. Pagtapat nila sa isang kwadrado, sa isang frame, nakita nila ang larawan ng isang matandang lalaki. O tingnan ninyo itong painting na ito, ang pangit nung matanda sa picture, ang laki ng ilong, ang laki ng tenga, ang liit ng muka, ang pangit pa ng damit. Sabi ng isang estudyante, Sir, hindi po yan painting, salamin po yan. Kung minsan hindi natin namamalayan na ang dahilan pala kaya mahilig tayong mamuna ng ibang tao ay dahil sa mga bagay na hindi natin gusto tungkol sa ating sarili. Pinatunayan po ng maraming pag-aaral sa psikolohiya na ang ating galit sa ibang tao ay hindi dahil may masama silang ginawa o mayroon silang hindi magandang katangian. Madalas, kaya mayroon tayong nakikitang masama sa ibang tao dahil may pinagtatakpan tayong masama sa ating sarili. Pinoproject natin sa ibang tao yung mga bagay na hindi natin matanggap tungkol sa ating pagkatao. Kaya pinag-iingat tayo ni Jesus, minamahal kong mga kapatid, lalo na sa ating paghatol sa ating kapwa. Kahapon ang sinabi sa atin, kung ano ang takalang ginamit natin sa iba, isang takalang gagamitin sa ating sarili. Kung paano natin inuhusgahan ang ating kapwa, gayon din tayo huhusgahan ng Diyos. At kung paano natin itinrato ang ating kapwa, ganon din tayo itatrato ng ating Diyos. Kaya ang paalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, bago natin tingnan ang pagkakamali ng ating kapwa,
suriin muna nating mabuti ang ating sarili bago tayo tumingin sa kanila. Kaya napakahalaga nung sinabi ng Panginoon sa pasimula ng Ebanghelyo ngayon na hindi makapag-aakay ng bulag ang kapwa bulag. Hindi mahihigitan ng guro ang kanyang Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Na mahalagang palalimin mo muna ang pagkilala mo sa sarili mo bago ka maging abala sa pagtatama ng ibang tao. Kilalanin mo muna yung sarili mo kasi alam ninyo, mas madaling magpayo, mas madaling magtama ng iba kung naranasan mo munang kung paanong itama ang sarili mong pagkakamali. Halimbawa, madaling magsabi na diyan ka dumaan. Halimbawa, matraffic ngayon madalas dito Mula nung nagsimula yung Singkaban Festival, halos araw-araw parang nagkaroon ng branch ang EDSA sa Malolos. Sa highway, dadaan, traffic. Dito sa Paseo, traffic. Sino ang makapagtuturo kung saan hindi traffic? Yung tao na hindi lumalabas ng bahay? O yung tao na araw-araw ay nagko-commute o nagda-drive? Letter A, letter B. Di ba yung letter B? Kasi naranasan niya Kaya ikaw, bago ka magsalita, siguraduhin mo munang yung sinasabi mo, may naranasan ka muna tungkol doon. Kung gusto mong magbagong buhay yung ibang tao, siguraduhin mo munang ikaw sa sarili mo, naranasan mo din ang pagbabagong buhay. Amen? Pero kung hindi, huwag kang mama. Alam niyo yung mama? Tanong niyo sa akin Mama runong, mama inam, mama galing. Makinig kayo sa akin. Ano ang pinakamagandang negosyo na pwede ninyong gawin? Tanong niyo sa akin yung none of your business. Tandaan mo na pagbabagong buhay ng ibang tao, it's none of your business. What is your business? Tanong niyo sa akin, mind your own. Kung minsan abalang-abala ka sa pagpuna sa ibang tao at paano sila magbabago, pero ang gusto ng Diyos, ikaw ang magbago. Dahil tandaan mo, ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa kung paano mo binago at inayos ang sarili mo at hindi kung paano mo inayos yung ibang tao. Mas maganda yung mind your own business sapagkat ang buhay ng iba, none of your business. Dahil alam mo, kung minsan, kahit hindi mo itama yung ibang tao, pag nakita nila kung paano mo itinama ang sariling buhay mo, mai-inspire sila na magbagong buhay din sila. Amen ba yun? Yun ang pinakamaganda na pag-impluensya sa ibang tao. Hindi pamumuna, kundi pagpapakita ng mabuting halimbawa. Ang ipinagdiriwang nating santo ngayon ay si St. John Chrysostom. San Juan Crisostomo. Pakiulit nga po yung pangalan niya. Alam nyo ba na yung Crisostomo ay hindi apelido? Yan bansag. Ang ibig sabihin ng Chrysostom ay golden tongue. Dahil kilala si San Juan bilang pari na mahusay mangaral o mag-preach. Magaling siyang magsalita, but more than that, maganda ang kanyang halimbawa sa kanyang buhay. Maraming nagagalit sa kanya. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat sa kanyang pangangaral, maraming tinatamaan. Maraming nagagalit sa kanya. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat sa kanyang pamumuhay, naikukumpara siya sa ibang mga pari na masama ang pamumuhay. At ganyan tayo, minamahal ko mga kapatid, kung gusto natin na maging bahagi ng pagbabago ng ibang tao, baguhin muna natin ang ating sarili.
sapagkat hindi natin kailangan maging kasing galing ni Juan Crisostomo para makapagturo sa iba. Ang kailangan lang natin, paghusayan muna natin sa ating sarili ang pagsasabuhay ng pananampalataya at sigurado makatutulong tayo sa pagpapakabuti ng iba, ng ating kapwa. Amen. San Juan Crisostomo, Panalangin mo kami. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.